Yes, mga ikalamayong hapon ka natong tanong. Welcome din sa itong paraguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga igalaan, yan ako sa pita sa to ang panaguban o panagtambay. No, diri sa to mga hisgutanan sa tungtong manong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, no, medyo seryoso tagamay sa to ang tambayan karon, no. Kay tungod, no. Katong niaging si Manam, actually I was in Cebu, no, katong na-inform ko ani, kung katong nag-judge ko sa Karkar, no, na-inform ko ani, no, nga naay usa ka Chinese national nga nadakpan, no. Actually, ang controversy ani is kan manggo nag-ugat, di ba, nakakwanta to kay Mayor Alice Guo dito, no, nga questionably ang entry sa iyahang birth certificate dito, no, sa iyahang ipakita, no, then mo man no ang expose nagikan ni siya kay Senator Sherwin Gatchalian, and wala ko expect na puli nahitabo dai diri dapita sa to, ano. Pero actually kani nga Chinese national, batan nga Chinese national, no, magdili ni siya taga Davao, no, pero ani maguni ang istorya daw ani, no, base sa impormasyon nga ako ang nakuha, ambot lang kung kan ba ni tama ba ni, but let's take this, no, as ko ano this story, no, as the facts of the case, no, or the facts of the story, no, nga ngadto siya sa Department of Foreign Affairs diha sa SM Ecoland, no. Ngadto siya diha kay magkuha og passport nya. Sa dihang gi-interview, no, gi-interview sa usa ka, I think usa ka officer, no, diha sa DFA. Gipangutana siya, gitanaw to iyang kan siya, gipanganak na siya sa Santa Cruz, ang giingon dito, panak siya dito sa Santa Cruz. And then pagkuan daw niya panganak, unsa mo muhang pagkuan gyud sa kapag-anak, siyempre English, no, kay Chinese national kay di man daw kabalo mag-Bisaya. So wala pa sa impormasyon nga atong nakuha ato ang na hipos, no. So dili daw kabalo magbisaya o magtagalog, no, mo to amot lang kung tinuod ba, pero hopefully hopefully tinuod, no. So mo to pagkuan ni nito interview nga siya naggipanganak daw siya, where you were born, so adi sa mag-English, asa ka gipanganak, ana ba sa Bisaya pa, sa ospital o sa kuan sa balay, siya gipanganak daw sa ospital. So pagtanaw dito, nakabutang man siyang birth certificate, nagipanganak siya through hilot, agoy dito na. So mo to na usa ka kuan dito na nanawag dayon sa NBI aw kanang kuan, nanawag dayon sa NBI ang tawagan ni ang DFA, og dito gi-aresto na nila, ilang giadtuan dai dito og kuanan, no, ilang gi-imbestigahan, no, especially kaning birth certificate questionable, paunsa ka na ko birth certificate, og dito na, no, ilang na kuan nga naade dito pud, no, I don't know, basig napasangin lang pud siguro ang Santa Cruz LCR, no, local civil register, pero nandito na kadudahan. And then siguro kay magbago-bago pa man si Mayor Jose Nelson Tata Sala diha, no, as mayor, no, so dili siyang time nga nahitabo na nagsugod og kahitabo. So moto karon padayon ng investigasyon sa kuno kagahapon, guest kagahapon si National Bureau of Investigation 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao, no, o kani mo na yung pahayag, no, with regards sa maong hitabo, no, unahon nato ni mo na yung unang part sa iyang pamahayag, no, or tipik sa iyang pamahayag
sa maong press con with regards aning atong insidente no nga naa pa din mga lain ding foreign nationals no nga nagakuha no og kining tawagan ni mga birth certificate no nga gipaagi late registration. Anyways, mga katambayan, ato ning tanawon. Last week, based on our investigation last week, 200 pa to, no, ang among na-verify. Then, as of yesterday or Monday, last Monday, we got 1,200 na ang allegedly spurious or mga falsified na birth certificates coming from Santa Cruz, Davao del Sur. And this time, ongoing ang amuhang pag-imbestiga usa-usa no, sa mga birth certificate and also the whereabouts of these persons. So, mao na itong update karon and in fact, the LGU of Santa Cruz through Mayor Nelson Tatasala is very cooperative. Siya ang naghatag ining ato ang mga allegedly mga spurious birth certificate. And at the same time, ang mga tao nga involved ini amuan ang gina-investigahan tayo ni. And we just completing all the evidences or the evidence to file a case against them, no, mga involved ani. And napod mo gina-trace nga allegedly fixers, amo pang gina-trace ug asa ang address ani para amo ipatawag to subpoena. Pila ka buok, sir? Ang fixers. So it's plural, gagandaghan eh. Identified, sir. Nami identified na isa o duha, but we cannot name this time. Isa rin ba sir, LCR? Employees in LCR? There is a possibility that some of the LCR officers employee of that particular municipality is or are involved in this. So yung 1,200 are the Chinese nationals yun o may mga Pinoy din? May mga not all Chinese nationals and some of them ma'am ma-check na namo ang uban ni agig legal process. Meaning to say, there are some Chinese nationals who live here in Davao and nakapag-asawang Pilipino. So it's a legal way of registering their birth certificate there in Davao del Sur. So naapo mga inana ng incident. Late registration from ang records ini from 2016 up to 2021 mo ng 1,200 na allegedly mga spurious or mga questionable birth certificate mo na atong gina-investigahan everyday. Nahurot among oras ini pag-imbestiga everyday kay this is very for us, it's the limit for us to investigate kasi ang mga pangalan na ni is assumed name, no? Mga Filipino name. But ang tinuod na personality ni behind this birth certificate, dili mga Pilipino ang uban, no? Chinese national. So, lisod kayo nga pangitaon, nag-asa ni kay wala may address ng birth certificate. But, na-prove naman they are not from Davao del Sur. It's because the barangay captain there, kung asa sila nakapuyo na barangay, nag-issue ng certification that they don't have this kind of persons to the barangay. Based on your investigation, sir, kung saan nga Una, as I have said, na sindikato ni kaduha na ibayaran, no? Na ibayad. So, they do this for nothing, di ba? And in fact, ang in charge before sa Municipal Civil Registrar through Mayor Tatasala, iyan ang na-relieve na long time ago. Okay, wait lang ha, before kay proceed si RD, balikan natin si Mike sa questions. Attorney, kaming mga fixers, taga Santa Cruz o na ay mga taga Davao City? There are fixers coming from Luzon or Manila, no, kato mga nag-fix in from Manila because this birth certificates allegedly falsified or spurious will not only belong here in Davao. Daghan sa Manila, naapot sa Pampanga based on our investigation. Dili lang sa Davao. Sa Davao, may ihap lang atong Chinese. But ang majority of this from Luzon.
ang 1,200 is from 2018 hangtod 2024. 2016 to 2021. Okay. Attorney, may kung di ba pwede isulti ang pangalan atong sa CR para for awareness? It's on record na, no? It's a public record, you can check, but for us, we cannot state this time as long as we will not file any cases yet. Still unverified and verified na evidences. We already have some of the evidence. Verified na, sir. Yes, but the filing of the case, kailangan hinuwa na mong airtight, no? Kasi sigurado may sa mong kaso. Pwede Tagaluson, sir, is hindi ko pa sa Santa Cruz. We have a contact from Santa Cruz and sure po nga, dili lang nila itabo sa Santa Cruz. Kay the last time, we arrested a Korean national, ang ihapong birth certificate coming from Zamboanga. So na-upload. So we suggest other law enforcement agency as well as mga LGUs, no, na i-check po ang kanya-kanya nilang mga civil registrar. So posible lang sa 1,200 if we trace ang 2022 until present. Possibly, nadili lang ni 2016 to 2021 kasi ongoing pa this time ang validation and investigation sa Santa Cruz. Even the LGU of Santa Cruz conducting their own fact-finding investigation. So last na lang din, sir. Kining gigamit nila nga identity na agyoy identity sa isa ka Pilipino yun. Gigamit lang nila sa duha na ay mga 1,200 ka mga na-exist na mga times 2 na na-exist na mga tao nagdala sa same names, identity. Dili na mga existing names. Hino na mga assumed names nila. So, ang atong nila na ini, kung kinsa ng mga tawhan na wala man tayo pampangga let's say for example, pareha ng atong madakpan, no? Kung wala nato ni madakpan, dili nato mahibaloan nga Chinese ni. Dili nato mahibaloan og asa ni. Kay if you are only basing on the birth certificate, you do not know where this person are. So lisod kayo. And yung scenario is after having that birth certificate, so they already consider themselves as Filipino. Pwede na silang mag-purchase of mga properties. They have their driver's license already. They have PSO, national ID, and other identifications. So they can purchase properties. So wa mo kabalo, basit ka na yung mga silingan uban, mga Chinese na. So for us, it poses threat to our national security. Kasi wa ta kabalo kung kinsa na yung mga tawhana. There are possibilities nga ang uban ini ginagamit sa criminalities, no? And dito sa Pogo, sa Manila. So mo to mga igala, no, ang unang kuan nato, no, una nato gipadungog, no, ang unang tipik sa iyahang pamahayag, no, during the Davao Peace and Security press corps media briefing sa Royal Mandal dito AFP-PNP. Sorry, AFP-PNP ba kung gingon? Basta Davao Peace and Security press corps, no, dito sa Royal Mandayao Hotel. So mota ang ingon niya mga katambayan, no. Seryoso ning laban, no. So kinahanglan gyud maging aware ta. Actually, ang kon man gud, no, amon sa kung sama sa akong giingon, no. Dili man siguro wala na ko gikuan ang possibility nga na ay Chinese spy or dili ko, pero dili gina mao ang rason ako nakita, no. It's because na yung mga dito magud sila nasod good mga katambayan, no. Kan manggod bawal manggod sa makapanag-iya og kanang properties, good, especially properties for agriculture, no. Ang mga agricultural lands bawal na sa dito. It's all lease, no, based sa katong usa sa mga negosyante nga mo ang hinabi. So dire marag gusto nila mato sa lain na, so it's because they are free, no, magpa-citizen sila dito kay they are free to own a property and land property or real property, no. Dili sa to ang nasod. So gusto nila magpa-citizen din, but kung spy, medyo napakoy doubt, dili pa sure, no, kung nabay spy, kung spy pa na ididugay noon tatagi-atake din. Anyways, mga katambayan, balik ito man lang sa mga importante pahinumdom ning atong Sibiyanan.
Yes, mga igala, balik kita din sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. So, mo ito, no, itong ginaisgutan karon na ito, nahitabo na itong mga foreign nationals, no, nga nagapanguha, no, well, yeah, for, ako lang gikan, no, gi-generalize na ako nga foreign nationals, pero gina-single out karon sa mga balita, ang mga Chinese nationals, no, di ba ito i-single out? Porque naman po, uban po na gusto po na mahimong Filipino citizen po, no, for some reason, no? Actually, muna nato ang kwan karon, no? Muna ang ato ang issue karon, no? After sa issue kay Mayor Alice Go and then sa Pogo. Mo gina siya ang kwan nun, nag-ugat sa Pogo nga dito na okay, no? Na okay dito ang Pogo after sa Pogo. Na okay dito nga natin mga Chinese national nga nahimo ng Filipino citizen saka. So mo rin nila ang gina-exploit karon, pero I don't ay kaning taraw na ako ha, duda ko na mga kuno nga mas stricto na. No, mas stricto na ang proseso sa atong ginatawag nato nga late birth registration, no. Mas stricto na kay tungod ani nga mga kuan nga ginagamit di gina-exploit di ay, no, napoy mga opisyal nga nagapagamit di ay ani, no, kay tungod dako ni kwarta, no. So unta pod, no, kana sila mga sakpan na sila pod, no. Actually ang kuan niya sa Pogo lang nato na sila nakuanan, no. Pero actually ang practice 2016 kano sa man nagsugod ang Pogo, di ba? Kung kayo numduman nato natin mga Taiwanese nationals, bago pa ako sa minute, ay Taiwanese nationals nga nadakpan diha. Ay nun, din to Pogo. Scam to ila. Anyways, mga katambayan, no, atong paminahon balik, no, si Attorney Arcelito Albao, ang Regional Director sa NBI 11. Ano pang gina-request ang dahil nila every year, no? So, base sa kung doon yun, napalang sa 2016 to 2021. Although the request na po 2016 pababa and 2021 pataas kasi na pa. Kailangan makuha. Sir, kisa ito mo ginaingon ganina nga natanggal sa Santa Cruz LCR? As I said, dali usa na ito pwede pangalan that unless we can file a case against him or her. But if you will see the birth certificate na dito, it's a public record na ang ibang mga pagsuna na ito sa media nakakuha ng pangalan. And pangalan na gani sa mga ibang mga news report. Pero sir, naaba niya siya ikauban po ba? Lain, si Solid? Naapa, no? Na-actual mga clerk na meron na po. And we will also involve them during the filing of the case. When? Fire? Hindi na kompleto lang ang mga ebidensya. Maybe next month. Possibly, mapile na nato. Ilang ka boxer? I cannot say this time, but naanami sa mga buha tutulo na tao. Sir, pagdan ba ang kaso? Pagdan sa kaso, sir? Yes, ma'am, definitely will file a case for this kind of violations. Those public officers or employees they will be facing a case of under the Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Co-op Practices Act. Another thing is the falsification of public documents under the Revised Penal Code. As I said, mga 2 to 3 katao na among nakita. Sir, dili lang sa LCR mismo kasi ito-push pa nila sa PSA. Naabot naman dito na side na basig na ay appeal sa skill nila ba? From local to the kasi PSA man ang sugakod o kuan, filing. We already included the PSA in our investigation being conducted. So, na ay possibility na involvement from the PSA? We cannot say that this time, no, unless we have. Yes, ma'am. Sir, hindi sure na ikaw manigal na, sir? Yes, ma'am. This is very easy. When you register a late birth certificate, there are certain requirements. So, ang nakuha na mo, nakita na mo,
most of these cases are non-appearance, no? Dinadala lang sa fixers, and of course, they have to pay. So, ana lang kasimple, they'll make an affidavit of to disinterested person that they know this person nga atong ginaparegister for late, and submitting all other documents, mostly mga ana lang, mga affidavits, identifications of other persons. And may bayad, ang bayad din is only 50 pesos. So we're also checking if this birth certificate kung nabayaran ba. Kaya kung wala nila bayaran, kana pa lang, klaro na kayo. Ano italusot. Ano possible ang mahitabo dito sa ano. Kay most of this, majority of this birth certificate, mga falsified o mga spurious, ang mga tao yun ay nasa Luzon. Si Joel Monar. Okay. Attorney, so kung 1,200 sila at 1,200 documents ang inyong gina-investigate karon, if ever na mag-file mo case, that would be 1,200 cases against every personal case involved? Not necessarily. As I said, ang uban ini nakita na mo, legal ang pag-process. No? Kaming sa 1 to na ano mo nakita na tama ang pag-process. Let's say, for example, the Chinese national may report Filipino or Filipino. So, tama lang. Can you say legal siya, sir, na wala may process, wala siya nag-underwent sa process of naturalization? Yung one thing ating ginainyon is record lang niya sa LCR involving one of the parties are Chinese national. And they are not saying tanan ni falsified or spurious, no? O mga peke ang personality. Some of this, ano lang nakita, i-process of maayo. Tama ang pag-process. So, ano pang gina-check usa-usa sa kadaghan ini, kung asa ini ang mga spurious, kung asa ini ang dili. So, kung married sila sa Filipino, hindi siya valid na requirement para may mukhang natural born. Ang anak na nang gina-register so ang anak, so ang anak na hindi Pilipino under our law. Okay. So Dili itong mga okay, so, Chinese national nga yes, sir. magpakasal. So minus ni siya sa Minus sa 1-2, no? Alright. Okay. Since na-mention ni mo na nag-start ni siya from 2016 until 2021 based on your investigation. Mga pa lang natin nakuha na record from the LCR. But it doesn't mean na 2016 lang. Dapat ni 2015, 2014, 2013, ato pang gina-check. But ang nakuha pa lang natin records, 2016 up to 2021. One of the requirements according to you, kaganina, para ma-register sila as late registrant, ang kining affidavit of ang sa to sir nga To disinterested person. That we know this person from the time nga gipanganak until the present nga gina-apply ang late registration. So unsay criminal liability atong nag-execute og affidavits? Where it will be considered also as the one who executing that affidavit will face a case of perjury, no? Dili mga accurate ang ihang declare na dili tinuod mga informations. So it's a separate case, pwede siyang kasuhan mismo, siya mismo kasuhan nato perjury. Na-check niyo ba sir na kaning mga nag-execute og affidavits are residents of Santa Cruz? Ato nang gina-check sa pagkakaroon, gina-usa-usan atong check sa kadaghan ini 1,200. Ang problema namin ini wala may kabalo asan nga mga tao karon. Kaya sa birth certificate, wala man ni address. And wala pa din mga Chinese name. So may problema na to. Katong mga Filipinos involved, sir, no? Katong two uninterested individuals plus ang lawyer nila nga nag-execute o affidavit, ma-appeal ba sila sa investigation? Wala yung lawyer, there's no lawyer that executed an affidavit. Only lawyers who notarized the affidavit. Sorry, sir. Panahon na to, kung klaro kayo, no? And in fact, nakakuha namin mga name po sa lawyers na nag-notarize. There are only, I think, 5 or 7 lawyers na nag-notarize ini. Pabalik-balik lang sila lang. So we are also checking on their personality if they're involved in this kind of racket or violations.
from Davao lawyers or One, Davao Laos, I would say Davao del Sur. oh, Davao del Sur, Santa Cruz or Digos? I cannot name this time, but Lara dire, no? Of the 1,200, how many are from Barangay Inawayan? Wala pa naman mausaw sa ongoing pa sa kadaghan. Kato bang barangay captain, sir, na barangay ngayon mong gisulti? Isa lang siya ka barangay sa... Dili, lahi nga mga barangays ang nag-execute na og kuan, mga certifications that these persons who apply for late registration does not exist in their master name in the barangay. O dili siya belong dito nga barangay. Wa sila kaila, in other words, wala inana nga tao. So mo itong mga katambayan no, unta kanang maundang ni nga klase nga illegal nga practice no. Kay pwede na din bisag ang uban ni ag sila, for example kanimo tong mga basketball player hindi ka suka day sorry. Karpo ko bantay. Mga players nato no, ang gusto na to i-naturalize like sila, for example kana sila Justin Bieber, even gani si Jordan Clarkson nga naay Filipino blood. Kuan gani di man gani siya makuan as Filipino citizen sa FIBA rules lang to. Pero Filipino siya ay by blood, no? Nga ginatawag nato nga eusanguinis, no? Nga eusanguinis ato ang kuno ng eusanguinis mga kuan no. Umot wala kay amot ngano wala ginabi di magtinarong lagi sa law school lagi ba. Eusanguinis, ang eusanguinis is ang parents mo citizens of country nga baby born in kuan mo na siya ang yung usually parents mo na siya ang eusanguinis. Ang usually is katong gipanganak ka sa kuan, gipanganak ka sa Amerika. So, pero yung mama papa Pilipino, pero mo na nga kuan ka, American citizen ka. Pero ang kuan para sa gyapon the baby becomes citizen of country B. Mo na siya eusanguinis bisag gipanganak pa ka. Mo na siya ang eusanguinis. Pamot lang mo sinay mo kwanda ng mga abogado diha. No? Mo na siya acquired with nationality one or both parents. So pwede po napoy ko nito kung pareha ang kan mamili siya. Kung iyang mama is Filipina, iyang papa is a foreign national, mamili siya kung unsa iyahang kuan na. Pwede po din siya moingon nga kuan siya dual citizen. Actually naibalaod anay. Anyways, mga katambayan, hangtod sunod pohon no, unta mahuman nga issue ni. Kay daghan kay gusto nga mga basketball player nga magpahimong Filipino citizen charing. Anyways, hangtod sunod pohon mga katambayan mo naglangkob sa tuang panaguban karong adlaw. Hangtod sunod pohon, daghang salamat ug mayong hapon kanaton tanan. Ingat ang mga katambayan no, ulan na pud baya no. Natoy forecast na mag-ulan na pud daw. Anyways, mabuhay ang bagong Pilipinas.